Okay guys, na-appreciate nyo ba yung ating living area? Napakaganda, di ba? So parang ang ganda ng mood lighting, very Instagrammable, no? Sarap mag-chill-chill and Netflix. Anyway, so yun nga. So, media wall. Tapos meron tayo ditong coffee table or ottoman na malaki. Tapos sofa. So maalala nyo, very, very tight yung space dito, no? So, nakakatuwa kasi napagkasya natin lahat. Tapos ang ganda ng finishing natin. So, adjacent naman or katapat ng ating living area, papunta doon, pupunta na tayo sa ating dining area. So, tara. Okay guys, so dito sa dining area, ito yung pag walang mga ilaw, no? Sa medyo malungkot. So, naghanap ako ng light na, ang tawag dito, na artwork na rin. So, medyo makulit. So, ito yun. So, tara, pailawin natin tong dining area natin and paliwanagin natin. So, ang itsura nitong dining area natin, so, boom, liwanag, diba? So, this is a 6-seater dining table. So, naghanap ako ng marble finish para may connection tayo dun sa living area natin. And, since green yung ottoman natin, dark green, so naghanap tayo ng velvet finish na dining chair. So, 6 yan. Ngayon, this is a plain wall sa likod ko. So, ang gusto ko, may texture yung ating dining area. So, ang ginawa ko, inulit ko yung fluted panels natin, which is nasa living area natin para may connection sa design. Tapos, inulit ko yung ating bronze mirror sa gitna, center, para i-reflect, para paluwangin, or hindi ganun ka claustrophobic ang ating dining area. And yung metal strip naman, ginawa ko naman as termination dito sa wall natin sa may kanto. So, basically, inulit natin yung finishes ng ating living area dito sa dining area para may connections. So, as much as possible, yung tamang-tama lang, yung mga finishes natin. Tapos, kailangan pa rin natin i-project yung pagka-elegant ng design at saka simple lang dapat pero malupit. So, ito yung dining area natin. Napakaganda, guys. Tapos, ang maganda dyan, yung ating lamp, super bright. So, kahit patayin natin itong, what do you call this? Mga pin lights. Okay, patayin natin pin lights. Maliwanag pa rin. Pag ito lang ang nakasindi. And, pag binuksan natin ulit, tama pa rin. So, hindi sila nag-aagawan. So, kung anong gusto mong sindihan, okay lang. So, ayan, patayin natin. Maganda. Naka-off, naka-on. Ayan, naka-on. Anyway, so remote control ng ating mga pin lights para masaya, para modern. Tapos, sa side naman nandito ng ating kitchen. So, isang mahaba yung kitchen area natin. So, wala naman tayo masyadong ginalaw kasi bumagay naman ng theme ng ating cabinetry, which is white and on a wood finish din. So, pasok sa ating tema ng ating condominium. Nag-focus tayo more on sa living, dining, and bedroom. So, sa bathroom naman, kung maalala nyo, meron tayo ditong sobrang laking poste na nakaikot papuntang kitchen. So, syempre, pag poste, nilalagyan ko yan ng mirror, guys. So, nilagyan ko siya ng clear mirror. Kasi from the entrance, yan, pakita natin. So, pag nasa pinto, hindi pupunta yung tingin mo dito sa napakalaking poste. Kasi ire-reflect niya lahat ng finishes ng napakagandang dining area and living area. Tapos, binrake lang natin ng onte para alam nilang may mirror. Meron tayo ditong plant on a pot, on a vase. Yan. So, nandito siya. Greens pa rin. So, para mag-balance ang ating interior, ang mga textures, magkaroon ng balance. So, this door is going to bathroom. So, pasilip ko sa inyo yung bathroom. Okay guys, pasok ngayon tayo sa ating toilet and bath. So, sa toilet and bath, hindi natin binago. In-accessorize natin siya. Nilagyan natin siya ng mga towels, accessories, yan, mga rugs na same finish and color scheme na papasok sa ating project. Ang ginawa kong major dyan is
nilagyan ko ng sliding door ang ating shower enclosure. Kung mapapansin nyo, gold ang mga finishes niya. Bago yan guys. Gold na ang mga finishes ng ating mga shower enclosure. So, itinerno natin siya sa ating metal strip. Yan. Pati handle guys, itong handle sa baba. Yung bilog are also in gold. Yan, gold finish na siya. So, uso yan guys. Dati black ang nauso. So, ngayon nasa gold na siya. So, napakaganda. So, bagay pa rin siya sa ating theme. So, next, ang ikutin naman natin is ang ating napaka-welcoming na bedroom. Ito yan. So, sa katabing door. So, silipin natin guys ha. So, 1, 2, 3, sneak peek. Ayan, papasok tayo. So, napakalamig sa mata. Ayan. So, itour ko kayo sa ating bedroom. Welcome guys sa ating napakalamig at magandang pinakamagandang area I think dito sa condo na to ay yung bedroom. So at first, kung mapapansin nyo, sabi ko parang di yata kasya yung mga queen size or malalaking dito sa space na to, no? Before, nung chinek natin, kasi nga napaka-regular nung shape nung bedroom area. So, ang request ni client, they want, special lang, is a workstation. So, mamaya pakita ko sa inyo. So, nalagyan natin siya ng workstation. So, ano ba ginawa natin dito sa ating bedroom? For the bedroom, yan, naghanap ako ng bed na queen size, pero may magandang headboard. So, tagumpay tayo dyan, guys. Nakakuha tayo ng bed na may magandang headboard. Yan. So, queen size ito, guys. Parang ang dimension nito is around 1.6 by 2.1 ang hapa. Tapos, nilagyan ko siya ng 12 inches na mattress. So, tapos, pansinin nyo naman, guys, sa video pa lang, sobrang lambot ng bed. Ayan. So, pagbalik nila dito sa Manila, makikita nila unit nila, ready to higa. Ayan. Tapos, hindi natin sinapawan ng ating headboard. Inulit ko yung finish ng ating wallpaper sa living area. So, ito siya uli. More on textured, gray, silver. Yan. So, ang finish niya. So, napakaganda. So, since sobrang liit na space and irregular ang ating wall sa headboard, isa lang yung nalagay kong night table. So, for the night table, naghanap ako ng nasa shade ng cream, puti, off-white. So, may nakita tayo. Siya, leatherette finish siya. Napakaganda. Tapos, drawer type. Yan. Yan. So, meron siyang lagayan ng gamit dito. At ang finish ng kanyang hawakan ay gold. So, pasok pa rin sa ating theme. Tapos, isa pa pala sa gusto ni client na request niya, some storages sa bed. So, maganda dito sa bed na to, meron siyang mga pull-out. So, dalawa yan. Lagayan ng extra gamit. Diba? Kung pwede maglagay ng extra storage, lagay tayo, why not? So, ang theme ng ating bed, cream, beige, white, and onting mustard para may onting sigaw dun sa bed area. Closet pala guys, binago natin. So, tara, ikot ka cameraman sa kabila. So, for the closet guys, binago natin to. Dati ano to yung makita nyo, ayan, sa previous na before. So, iba. So, masikip. So, kung swing, di ba? Ngayon, ginawa ko, sliding. Tapos, naka-sensored light. Ganda. So, sliding, sensored light, kabilaan. So, paggabi, hindi mo na kailangan buksan yung ilaw mo. Sensor na. Tapos, napaka-eleganteng tingnan. Ang finish niya is clear glass. Yung ating closet or cabinet. So, sa closet or wardrobe natin, pag clear glass, kailangan laging malinis ang closet. Ayusin natin lagi yan. Tapos, S-fold uli ang ating curtain. Yan, blackout ang ating finish. Blackout. Tapos, on a cream pa rin. Tapos, yung poste kong malaki dito, napakapangit. So, binalutan ko uli siya ng clear mirror. Naka-L para reflecto, hindi mukhang claustrophobic tong area sa may closet. And, pag magbibihis ka, meron kang salamin. Full body yung salamin mo. Tapos sa bed area naman, nilagyan ko lang siya ng half dito. Ganun din. Kasi tinan mo, sobrang, yung space natin is hindi naman ganun kalaki, hindi rin ganun kaliit. Pag dadaan ka, yan, so ipakita mo yung pinaka-floor natin. Carpeted yung floor natin. So pagpapasok ka, hindi siya claustrophobic tingnan kasi nire-reflect ng mirror yung spaces. So maganda lang dito sa bedroom na to, naka-corner ang window. So meron siyang natural light, ventilation. Madami. Meron dito sa side na to. And meron din dun sa side na to. Blackout din itong guys. Curtain na to. S-fold on a cream beige finish. Tapos yung request niya na workstation. So, cameraman, ikot ka uli sa kabila. So, clear glass finish pa rin siya guys.
Ayan, gold. Tapos mirror pa rin. Katerno na ating side table sa labas. Tapos inulit natin yung dining chair dito para may link pa rin yung mga finishes natin from the outside. Yo. Saktong-sakto lang. Pwede siyang vanity table and pwede siyang workstation. Tapos inulit ko yung metal strip dito na gold sa wall. Nilagay natin siya dito para may link pa rin from the dining, living, and bedroom. Parang termination na rin para hindi masyadong bare ang ating wall. Tapos guys, kung mapapansin mo, pag ang view mo is dyan sa bedroom, tingnan mo, ang makikita mong view is ang ating dining area. Diba? So napakasarap sa mata. From the door ng bedroom, makikita mo is itong dining area na sobrang cute or sobrang elegante. Ganun din naman at the same time, pag nasa dining area ka naman, ikot ka, cameraman. So pag nasa dining area ka naman guys, ang kita mo is, pag open yung door mo, is napakalambot and napakalamig sa mata na ating bedroom area. Diba? Parang nasa hotel guys. Buksan natin yung window para medyo maganda yung bato nung liwanag. Yan, diba? So super nice. So maganda yung kinalabasan ng project na to. We didn't expect na sobrang kalmado ng design at saka malamig sa mata. Gayun din, pag inikot mo dito sa side na to, yan. Ikot natin sa kabilang side. Ang ating living area na super calm din. Napakalamig sa mata. At ang favorite spot ko dito sa condo na to ay ang ating, of course, ang ating media wall. Yan. Favorite ko kasi manood ng movies, guys, eh. So, ayan. So, I hope you appreciated our condo tour for today's video. Hindi pa ito nakikita ni client natin. So, they will see it later, mga after lunch. Sabi kasi nila dito sa project na to. Ang maganda dito sa project na to, guys, is bahala ka na architect. Yon. So, they trust our design phase. So, kaya surprise lahat na makikita nito. I hope they like it. And I hope you like it too. So, thank you for watching our channel and see you again on our next condo tour. Bye-bye.